Nabalita din na kinalibing niya yung... Yes, yun. Doon talaga. Paano nangyari yan? Malaking bagay po sa atin yun sa amin yun, na kasi nakailang taon na, wala talagang maglakas loob na Pangulo. Nag-effort si Presidente Era, pero talagang magulo talaga at grabe ang negative at parang hindi pa napapanahon. Ang nangyari, nung pumunta si Presidente Duterte at that time Mayor sa Ilocos, pumunta siya doon sa puntod ng tatay ko. Tapos sabi niya, kailan ba ililibing yan? Sabi ko, President na siya. Wala pa, nangangampanya pa lang siya. Umiikot pa. Hindi pa nga siya nagdeklara pa, hindi pa nga nakafile Umiikot siya noon, October 2015, naalala ko. 2015, Oo, pumunta siya. Tapos sabi niya, ba't nakakalat pa rin dito sa likod ng bahay niyo, yung bangkay ng tatay mo? Sabi ko, paano walang maglibing? At ang habilin ng ama ko, bilang sundalo, kailangan daw siya malibing sa libingan ng mga bayani. Gusto nga ng nanay ko at ako, sabi niya, miski saan na lang dyan, meron namang ibang lugar. Hindi, yun daw ang habilin. Baka magalit sa atin, gano'n, alam mo naman yung mga matatanda. Sabi ni Presidente Duterte, as early as 2015, kung swertehin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, sigurado ka ba? Marami nang nag-try. Sabi niya. So, na-promise niya? Sabi niya, nasa batas naman, di sundan lang natin ang batas. Wala naman akong ginagawang kakaiba. Ayun. Tapos ginawa niya talaga, nagulat na ako. Yeah, pag-upo niya, dire-diretso, November 2016, linibing na. Yeah, so malaking utang na loob yun at talagang tinuturing ko malaking utang na loob. At nakita ko naman yung sinseridad niya, hindi lang sa amin, sa pamilya ko, kundi sa pagsisilbi niya sa taong bayan. Meron akong isang tanong, pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanaw nyo ng utang na loob sa Pangulo, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yun, kung meron man? Well, yung kanyang sa personal o sa politika? Personal po, personal. Ay, siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at patagal na namin yung pinaglaban yan. At ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa tinuturing nga namin kaibigan, at sinasabi, gusto nilang gawin, o nagpapayag sila, si President Duterte lang talagang ang nanindigan dun sa kanyang unang salita.